Salamat po sa inyong pagtayo. Unang 1, chapter 4, verse 9 to 10. Ay, basahin po natin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang umibig. Tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay dinako mo, Panginoon, ang aming mga panyabak dito sa banal na sambahan upang ikaw ay parangalan, papurihan, dakilain, at higit sa lahat mag-aral ng iyong salita. Ama, dalangin ko, Panginoon, na kasihan mo ang iyong salita, Panginoon, na aming pag-aaralan sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ng lahat ng makikinig, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual na tenga upang ang lahat ng mensahe mo, Panginoon, ay mapakinggan namin ito. Ama, ako po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng awat habag, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maggabay sa akin, Panginoon, sa iyong mensahe. Ama, dalangin ko, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Tanggalin ang aking karunungan at ang karunungan mo lamang ang tanging mahayag. Ama, salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. At inaangkin na po namin sa katagumpayan ng lahat nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Ang ating pong topic o pag-aaralan ay pag-ibig. At ang ating pong tema ay tayo ay inibig ng Diyos. Paano? Paano nga ba tayo inibig ng Diyos? Sabi sa unang puntos po natin, tayo ay inibig ng Diyos. Paano tayo inibig ng Diyos? Tayo ay inibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Tunay nga po ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inibig ng Diyos ang anak, which is si Jesus, ngunit inibig din niya ang sanlibutan kahit sa kabila ng kasalanan nito. Dahil dito, isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang handog at pagtubos sa mga kasalanan. At buong pagmamahal naman, isinakutuparan ito ng anak. Napaka makapangyarihan ang pag-ibig na ito. Tunay na walang makapapantay sa pag-ibig na inalay ng Diyos para sa atin. Amen po. At sabi nga po doon sa ating supporting verse, sa John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong ko nga po, lahat po ba tayo ay sumampalataya sa Diyos? Amen. Kung lahat po tayo ay sumasampalataya sa Diyos, dahil po yan sa pagmamahal niya. Tayo ay niligtas niya. Sabi nga rito, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ko, kaisa-isang anak, upang mapatawad ang kasalanan mo at kasalanan ko. Sa lahat ng sasampalataya sa kanya, ay mapapatawad ang kasalanan. Amen po. At tunay nga po na walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos na inalay niya sa atin. Tanong ko nga po sino po ba ang magulang na makapagbibigay ng kanyang anak sa ibang tao? Meron po ba? Wala po. Minsan nga tayo nga mga magulang, di ba? Makanti lang yung anak natin para na tayo, di ba, sumusugod na tayo, nagwawala na tayo. Dahil ayaw natin masasaktan ang ating anak.
Ngunit ang pagmamahal ng Diyos na binigay niya yung buktong na anak niya, yung kaisa-isang anak niya, ay binigay niya para sa atin, sa ating mga kasalanan, na dapat sana na tayo ang nagbata nung mga dinanas ng ating Panginoong Jesus. Ngunit siya, dahil sa pagmamahal niya sa Ama, buong pagmamahal niyang sinunod ang utos ng kanyang Ama. Tunay nga po na makapangyarihan ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na ito, tayo po ay naligtas. At sabi nga po doon sa unang 1, chapter 4, verse 16, ay 19, yan, sabi niya rito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nakakaramdam po ba tayo ng pag-ibig? Amen. Dahil po yan sa ating Panginoon. Dahil sa pagmamahal na ibinigay niya sa atin, tayo ngayon ay nakakaramdam ng pagmamahal. Tunay nga na walang papantay. Kung iisipin nga po natin kung napanood po natin yung Passion of the Christ, grabe po yun, di ba po? Grabe po ang dinanas ng ating Panginoong Jesus doon. Siya ay inalimura, dinuraan, pinadyakan, higit sa lahat pinalo, pinaghahampas, at higit sa lahat pinato sa krus. Tunay nga yung pagmamahal na yan, yung pag-ibig na yan, na inalay para sa atin, para matubos tayo sa kasalanan. Iyan yung ibinigay ng Diyos para sa atin. At huwag po natin sayangin ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Nais niya po sa umagang ito, maalala natin ang pag-ibig na inalay niya para sa atin. Naalala ko nga po, nung unang makakilala po ako sa Panginoon at una kong naramdaman yung pag-ibig niya. At talaga naman po hindi matawaran yung ugali ko nung araw. As in, huwag kang bibiro-biro sa akin. Walang matanda, walang bata sa akin. Talagang papatulan ko. Wala po akong sinisino. Lalaki ka man o babae ka man, matanda ka man. Talaga pong grabe po yung ugali ko nung araw. Ngunit, sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa akin, yung nakilala ko siya at sumampalataya ako sa Kanya, yung pag-ibig na yun na ibinigay niya sa akin, yun ngayon yung pag-ibig na nararamdaman ko. At para ibigay din at magbago ang aking pag-uugali dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tunay nga po, sabi nga, tayo ay umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po. At sabi nga po, walang makahihigit sa pag-ibig na inalay ng Diyos para sa atin. Tunay nga na hindi mapapantayan ang pag-ibig na yan. Wala ni isa ang makapapantay sa dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At sabi pa nga po dun sa ating supporting verse, ay sabi po sa illustration pala, sa ating pong illustration, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen po. Pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na nag-alay ng buhay para sa ating mga makasalanan. Amen po. Kaya tayo ay iniibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya o pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak. Amen po. Second point po tayo. Tayo ay inibig ng Diyos. Paano? Paano tayo inibig ng Diyos? Second point po natin, sa pamamagitan ng pagbigay niya ng pinakamahalagang utos. Amen po. At ano po ito? Sabi po dito sa Mateo 22 verse 37 hanggang 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga, no, ang pinakamalagang utos ay binigay ng Diyos para sa atin. May mga nagsasabi na ang 10 utos daw o yung Book of Law ay inabolis ng Panginoon. Ngunit kung mababasa niyo po yung Roma 3 verse 31, pinawalang saysayban ng Diyos ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito, hindi, sabi niya. Sa halip, pinagtibay pa niya ito. At pinagtibay niya ito. Dahil kasi kung mababasahin po natin sa Deuteronomy 5, 1 hanggang 22, kung babasahin po natin yung nakasulat po doon yung Book of Law, mababasa po natin from 1 to 5 ay para po sa Panginoon. Love God. Yan po yung kung mababasa po natin yan. At doon po sa 6 hanggang 10, ito naman po ay pag-ibig sa kapwa. Kaya sinimplify ng Diyos ang kautusan at ginawa niya po ito sa dalawa. Ito ang pinakamahalagang utos. Love your God and love your people. Love people. Amen po. At sabi nga po dun sa Deuteronomy 11, verse 13, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang inyong Diyos, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso. Amen po. Maliwanag po ba? Iniibig po ba natin ang Diyos? Amen. Kung iniibig po natin ang Diyos, check nga po tayo para mapatunayan natin kung talagang iniibig natin ang Diyos. Pagising sa umaga, ano po bang ginagawa natin? Alam po si cellphone. Tinignan si cellphone, kinuha si cellphone, nagpop-up si message, chak, lipat, scroll. At papasok pala siya sa trabaho, papasok siya sa eskwela, bumaba, nag-toothbrush, naligo, kumain, umalis, nanalangin, doon na sa sasakyan. Inibig po ba natin ang Diyos? Hello? Amen. Kung iniibig po natin ang Diyos, sabi nga dito, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ano po ba ang tamang pag-ibig sa Diyos? Pagbangon sa umaga, nanalangin, nag-devotion, nagbasa ng Biblia, nakinig ng awit, nag-worship, bago naligo o habang naliligo. Pwede naman po tayong gawin yan. At yun po, dito po mapapatunayan natin na iniibig natin ang Diyos. Sabi niya nga, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, hindi kalahati. Amen? Buong puso mong ibigin. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, hindi kalahati. Buo, at sabi niya. At sabi niya po doon sa Deuteronomy 6, 5, and 7. Yan, sabi nga rito sa Deuteronomy 6, 5, and 7. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso. Inulit na naman po. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. May kasama ng lakas. Minsan tayo Kristiyano Sabi natin, iniibig natin ang Diyos, pero tayo po ay walang lakas. Kristyanong nanglulupaypay. Amen po. Iniibig natin ang Diyos, sabi nga, buong lakas. Buong puso, buong lakas na pag-ibig ang ibigay natin sa Panginoon. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Pag-aralan, sabi nga na, pag-aralan ng alin ang mga utos niya, ang mga salita niya, ituro sa ating mga anak. Nais ng Diyos, kung mahal natin ang Diyos, ituro natin sa ating mga anak. Huwag natin pabayaan ang ating mga anak ay mapariwala. Ituro po ito. Yung sabi niya, yung utos niya, ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak.
At sabi pa, sa ating paglalakbay, kung tayo at po ay nasa biyahe, pwede po tayong manalangin. Yan po ay isang pagpapatunay na mahal natin ang Diyos. At sabi pa nga po dito, no, sa pagtulog sa gabi. Sabi po natin kanina, no, tayo po ay nananalangin sa gabi. Sa pagbangon sa umaga, nais po ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga utos. Inuutos niya na tayo ay manalangin sa umaga at sa gabi. Nang sa ganun, sabi nga, di ba? Doon sa salita niya, pag tayo nagdilidili ng kanyang salita, lalawig ang ating buhay. Amen po. At sabi pa nga, ano pa po yun? Love people. Mahalin natin. Sabi nga po doon sa, sabi po dito, no, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Iniibig po ba natin ang ating kapwa? Amen? Iniibig po ba natin ang ating kapwa? Amen. Amen po ba? Pero pag kami nagawa po ba kasalanan sa atin ng kapwa natin, naiibig po ba natin? Hindi po, di ba? Yeah, maybe, half-half. Sabi niya. At tunay nga po talaga, kung ang kapwa mo ay may nagawa sa iyong kasalanan, para bang hindi naman makatawiran na ibigin natin ito. Diba po? Kasi talagang mag-uukil ka sa isip mo yan, naiibigin mo yung kapwa mo. Lord, ano ba ito? Iibigin ko itong kapwa ko, pero paulit-ulit namang ginagawa niya yung mga kasalanan ito. Amen po ba? Pero, dahil pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, dapat, sabi niya, no, ibigin natin ang ating kapwa. Yan yung utos niya. Ibigin natin. Mahirap ba? Mahirap, amen. Mahirap po yan. Mahirap po talaga. Sino magsasabing napakadaling magpatawad ng ng kapwa kung siya'y may kasalanan? Mahirap po yan. Pero ngunit, lagi tayo may pero ngunit. Sabi nga, di ba, mai-practice natin to, naisin natin, gawin natin. At dahil ang Diyos ang umibig sa atin, pinatawad niya nga yung ating mga kasalanan. What more tayo? Anong karapatan natin na hindi magpatawad doon sa kapwa natin? Hindi natin mahalin yung kapwa natin. Mahirap. Yes, mahirap po. Napakahirap po nun. Ngunit, sabi nga, pag ito ay napasanayan mo, manalangin ka, panalangin mo yung kaaway mo, o yung kapwa mo, ipanalangin mo. Huwag mo naman ipanalangin na, may narinig nga ako dyan, naalala ko tuloy yung isang narinig ko. Sabi nga, huwag mo naman ipanalangin na maging masama, yung masama o madisgrasya sila, di ba? Hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ipanalangin mo, pagpalain mo. Kung ito po ay nasisimulan mo, unti-unti, naniniwala po ako na magbabago ang puso mo dahil nakasanayan mo ng ipinapanalangin yung kaaway mo o yung kapwa mo. Unti-unti pong ito, ilalagay sa'yo ng Diyos yung pag-ibig na ibinigay niya sa'yo. Yung pag-ibig na ipinadama niya. Unti-unti pong ito. At makikita mo na lang, mapapansin mo na lang na nagre-rema na sa'yo, na ipapanalangin mo na ng dire-diretso yung kapwa mo na kinagagalit mo. Amen po. Isang pagpapatunay po yan talaga na ang Diyos ang pag-ibig. At sabi nga po niya sa unang 1, chapter 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigan kayo. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen? Amen po ba? Dahil sabi niya, magmahala. Sabi niya, ibigin. Sabi niya, mag-ibigan tayo. Dahil sapagkat ang Diyos ang umibig sa atin. Siya sa kanya nagmula ang pag-ibig. Para tayo ay ibigin, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos.
Tayo po ba anak ng Diyos? Amen. Kung tayo ay anak ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Amen po. At sabi nga po niya dun sa unang 1:4-19 sabi niya, ibalikin ko lang po yun. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Amen po. At tunay nga po na isang pagpapatunay na pag-ibig yung aking illustration po Yan. Dito sa illustration na ito, mababasa po natin. Basahin niyo na lang po, napakahaba. Mababasa po natin dito. Ito po yung illustration na yan, ito po yung illustration na ito na naghugas. Naghugas ng paa ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, alam po natin yan. Siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Ngunit nagpakumbaba siya. Siya ang naghugas sa mga paa ng kanyang disipulo. Kasi mahal niya ang kanyang mga disipulo. Marahil galing sila sa hayop, nakita niyang madumi. At noong unang panahon po, pagka yung host po doon, may host. Yung nag-entertain, siya po yung naghuhugas. Kaso wala Ang mga disipulo, nagsiupo na lahat, feeling mga feeling. Kaya po ang Panginoon Diyos nakita niya ito at inubad niya yung kanyang pamilya. At siya, kinuha ng planggana, hinugasan niya isa-isa ang kanyang mga disipulo at pinugasan ng kanyang pamilya. Hindi po ito kumuha siya ng tuwalya. Tingin tuwalya, nasa ko ito mga tao. Kundi yung kanyang pamikis ay ibinigay niya. Ito po ay isang matunay na pag-ibig sa kapwa. Dahil mahal niya ang kanyang mga alagad. At meron pa pong isa yung isa pa sa Lucas 10, verse, yung Samaritano, kung alam niyo na to yung kwento ng Samaritano. Yung hinarang ng mga tulisan. At siya ay binugbog. May dalawang dumaan at binaliwala. Hindi niya pinansin yung nabugbog. At ito nga po yung Samaritano na lumapit, inilinisan siya at nilagay sa bahay panunulyan. At tunay nga po na ito pong pakikipagkapwa-tao niya ay talagang makikita mo dahil sabi niya dun sa may-ari, kung kulang pa, babalik ako at darating. Ito pong mga to ay isang halimbawa ng pag-ibig sa kapwa. Amen po. Kaya wala po tayong karapatan na mag-inarte para hindi po natin ibigin ang ating kapwa. Lagi po nating tatandaan ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bilang ganti, ibigin din po natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos. Sabi nga, love God and love people. Amen po. At ang ating pong may share lang po ako. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Talagang meron din po akong dinibig sa Lord. Na taon na siguro talaga ilang taon na yon na napakahirap. Pero nung nagsimula nga akong mag-aral, makinig, at magsaliksik ng salita ng Diyos, oo nga naman. Diba po? Dati nun talaga hindi ko siya mapanalangin. Talagang naiinis ako kung pag naaalala ko yung lahat ng ginawa niya sa aking pamilya. Pero nung natutunan ko po na nabasa-basa ko yung mga salita ng Diyos, ito po talagang nagsing sa isip ko. Bakit nga? Diba? Paano ko nga naman may ibig yung kapwa ko hindi ko naman sinisimulan. Hindi ko naman sinisimulan siyang panalangin. Of course, talagang hindi man ako magsalita, sa isip ko parang pinapatay ko na rin siya. Diba po? At ito po yung talagang binigay ng wisdom sa akin ng Lord. Yung sabi niya rito, ibigin mo yung kapwa. At tunay nga kung paano mo iniibig yung sarili mo, di ba? At paano mo ito pinapakain, pinapaliguan, at ganun din, naipadama natin sa ating kapwa yung pag-ibig.
Anak din siya ng Diyos. Mahal din siya ng Diyos. At mahal siya ng Diyos. Nais ng Diyos na abutin natin ang ating mga kapwa. Sino po ba yung kapwa natin? Yung ating mga anak, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Ito po yung nais ng Diyos na iparating niya sa atin, yung mensahe niya ngayon. Sabi niya, tayo ay umibig. Ibigin natin. Ang ating pong topic ay pag-ibig. At tayo ay inibig ng Diyos. Papaano? Unang puntos po natin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbigay niya ng pinakamahalagang utos. At last verse po natin, ang ating pong concluding verse. Yan, sabi niya dito, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sige po, tayo po'y manalangin. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo na pinag-aralan namin ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang unang umibig sa amin. Ang pag-ibig mo ay walang makakapantay o walang makahihigit. Ang pag-ibig na inalay mo sa amin ay hindi masusukat dahil ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Salamat, Panginoon. Salamat at tinuturuan mo kami na ibigin ka. Ikaw ay parangalan, dakilain, kung ano man yung mga kilos namin, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawad po sa mga nagagawa namin, Panginoon, at hindi namin namamalayan na hindi na pala kaibig-ibig ang ginagawa namin, Panginoon. Patawad po, O Lord. Kaya Ama, salamat po. Ganun din sa pag-ibig na sinabi mo sa amin na ibigin namin ng ating kapwa. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, na kami ay tinuturuan mo. Pinaalala mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito upang ito ay pambaho namin at mahukay namin ito sa oras ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensahe mo. At Ama, dalangin ko, pagpalain mo, Panginoon, ng lahat ng nakinig na iyong salita. Itingin mo ito, itago sa kanilang puso, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang kalintahan. At ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Salamat po, Ama. Salamat. Ikaw po ang mataas at madakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.